Ito, singit muna tayo ng iMix na naman. Hindi talaga ako masisiro eh. Dati puro hindi ako masisiro sa Ace na LX20. Ngayon ito, iMix na naman ulit. Kailangan meron akong iMix na nagawa kada buwan. iMix na C18 pero wala itong breaker. Sa may previous vlog natin, may breaker. Ito, rocker switch lang ito. Ayan. By the way, shoutout and then maraming salamat kay Bossing na pinagkatiwalaan tayo na gawin yung unit nila. Bali, dalawang unit ito. Isang integrated na Joson, tapos ito. Ngayon, anong pinaka-issue? Ano ba masakit ng iMix? Umiinit yung channel 1. Channel 1 or channel 2 yata. Mamaya ipakita ko sa inyo kung aling channel lang pinaka may problema. Ngayon, anong pinaka-issue kapag umiinit yung isang iMix na C18? Siyempre, mga trimmer sa biasing. Okay, ipakita ko sa inyo iMix na CE18 wala siyang breaker switch. Ito yung switch nyo. Ayan, buhay na pala siya. Rocker switch. Ngayon, umiinit daw yung isang channel. Hindi ko alam kung anong channel ang umiinit. Ngayon, step by step ko to pag-troubleshoot. Para kahit paano, may idea kayo. Para lang ito sa mga baguhang technician na ngayon lang maka-encounter kung paano tayo mag-troubleshoot ng ganito. Yung tipong umiinit yung either channel 1 or channel 2. Sa mga kabisado na nila kung paano tayo mag-troubleshoot, skip na lang, maghanap na ibang video. Ngayon, halimbawa lang hindi ko alam kung anong channel ang umiinit. Although pwede mo naman yan i-rectang to 20, tapos kapain mo kung aling channel ang umiinit. Or either, gamit ka ng thermal scanner. Pero sa procedure na ito, hindi tayo gagamit ng ganong method. Bunot-bunot tayo. Ngayon, kapag normal yung isang iMix na C18, dapat yung bulb natin is hindi yan iilaw. Mag-iilaw tapos bababa ng normal siya, kumbaga pino. Ngayon, pansinin nyo to. Nakailaw yung bulb natin, di ba? Nakailaw pa rin siya. Meaning, meron siya side or channel na umiinit. Okay? Ang tanong, kung saan banda? Ngayon, i-step by step natin. Channel 1 muna tayo I-channel 1 ko siya. Although medyo mahirap lang. Sige. Kalasin ko muna to. Okay, bali ito. Bunutin natin to. Yan, binunot ko na. Ngayon, switch on natin. Ayan umiilaw pa rin siya. Umiilaw pa rin. Meaning, maaring nasa channel 2 ang problema or either pares talaga sila. Ngayon, ibabalik natin to. Balik natin tong channel 1. Hirap one man game kasi tayo. Okay, binalik ko tong channel 1, tapos bunutin ko tong channel 2. Yan, binunot tayo yung channel 2. Okay. Napansin nyo, bumaba yung ilaw. Nawala yung ilaw, di ba? Meaning, maaaring good yung channel 1, yung channel 2 ang may problema. Okay, ganun ako mag step by step ng ganitong klaseng unit na iMix na C18 na umiinit. Ngayon, anong pinakadahilan kung bakit umiinit siya? Ayan trimmer. Ayan, kulay dilaw na yan. Nag-iiba yung value or resistance, kaya tumataas yung bias. Take note guys iba yung bias ng iMix na C18 na ito, yung may breaker against dito sa may yung ganitong klaseng switch lang. Ngayon, i-fix bias natin yan, tapos i-fix bias din natin to. Siyempre, pag i-fix bias natin to, same din, eto. Ngayon, kalasin ko tong board ng channel 2, tapos i-fix bias natin. Natanggal and then, i-fix bias ko na. Madali lang naman to. Sa mga taga-subaybay natin, kabisado na nila to kung paanong procedure. Kakatirin, pwede mong katirin ito. The best is, uga-ugain mo lang, or katirin mo lang para maputol mo yung, sana yung trimmer kanina. Ito to. Itong trimmer na to. 302, meaning 3K ito. Yan, 3K. 302 rin naman sa board 3K, pero tingnan nyo kung gano'n nalagay ko na value 0.5 ohms lang, 0.50, halos fusible siya. Nagsubok ako kanina ng 2.5. Akala ko yung old model pa na design ng iMix. Ito pala, kahit hindi siya naka-breaker, naka-rocker switch na siya, same lang sila sa naka-breaker na switch, yung design. Naka-kwan din siya, ano ba tawag nito? Naka 0.50 lang na fixed biasing.
Okay, putulin mo lang tapos gilid-gilid lang paglagyan mo. Sumubok ako ng 2.5, 2K, hindi. Itong diskarte may bibigay ko sa inyo kapag naglagay kayo ng biasing na halimbawa 2.5, 2.7, tapos umiilaw pa rin yung bulb, ibig sabihin mataas pa rin yun. Ibababa nyo ng 2K. Kapag nilagyan nyo ng 2K na mataas pa rin, tapos umiilaw pa rin yung bulb, meaning hindi na biasing nun, mataas na value. Punta kayo kagad sa may 0.50. Yan, 0.50 ang gamit natin. Yan, no? Green, black, silver. Ngayon, ito magiging klabasan nyo. Tapos, mag-range kayo ng 2.5 volts sa may tester nyo. Tapos, ito yung magiging bias niya. Pansinin nyo, wala nang ilaw, oh. Hindi na umiilaw, di ba? Ito yung magiging bias niya. Yan, nasa 0.3 lang. Hindi mo na may baba yan. Hindi mo na may baba yan. Siguro may baba mo yan. Gawin mo siyang fuse na lang. Na normal yan. Same lang yan sila sa may stock. Ito to. Ito yung stock eh, oh. Okay, baliktad. Baliktad. Yung isa na yan, nakakuan pa yan. Naka-trimmer pa siya. Ngayon, ito siya, oh. Masabit eh. Oh, ayan, oh. Mas mataas pa nga to, oh. Nasa 0.4 ito eh. Dito, sa may Phoenix natin, nagiging kwa na lang siya. Nasa 0.3 lang siya, oh. 0.50. Okay na yan. Goods na yan. Lalaban na yan. Ngayon, ibabalik natin to. Tapos, ito naman yung pasadaan natin. Sabay, linis na ng casing nya. Na-fix bias star natin to, ah. Same lang din, procedure. O, katirin mo. Tapos, sinangan mo. O, lagyan mo ng 0.50 ohms. Yan, 0.50. Wow, wala na ibang gagawin diyan. Ganun lang, tapos na 'yung problema. Sakit ng kwanto eh, sakit ng itong klaseng model to eh. Ngayon, pwede na ibalik to, mabilis ang video lang, sabay audio testing tayo. Naibalik na natin itong dalawang board. Compressor na lang kulang dito. Ngayon, switch on natin. Pansinin nyo umiilaw pa. Wala na, di ba? Bababa yan. Wala na. Medyo matagal lang yung delay ng protect niyan. Ngayon, nag-trigger ng relay. Parehas. Lagay tayo ng speaker. Okay, meron na. Tapos, ano to? Stereo. Lagay tayo ng input. Tapos input 1. Laptop natin, i-play natin to. Naka-play na. Ngayon, may sabit na konti Wala. Ba't lang audio? Ala. Bakit? Bakit? Double check ko muna Bakit? Sabay volume. Wala talagang audio Dalawang channel. Kami nag-inarte na yung cellphone natin, yung laptop natin. Wala talaga Teka lang ayusin ko muna, baka nasa laptop. Sa laptop na natin. Pasensya na, medyo antigo na yung laptop natin. Medyo antigo na. Okay. Okay na. Okay, goods na to. Hanggang dito na lang, makapirit pa tayo dyan. Hanggang dito na lang, naway nakapagbigay ideya na naman ulit ako sa mga kapwa natin technician na baguhan lang syempre. Baguhan lang, sa mga master wala, very basic na lang sa kanila yung ganitong klaseng content kung paano mag-repair ng isang amplifier na umiinit, either channel 1 or channel 2. Fixed bias ang katapat niyan. Pwede nyo palitan ng trimmer, pero ako mas the best yung fixed bias na lang.
Okay, dahil lumabag ka sa part ng video natin na ito, pakisubscribe ng YouTube channel natin. Pindutin mo yung bell button sa gilid, select mo yung all. Yan, kapag napindot mo na yan, manonotified ka kapag meron tayong upload na video. Nag-upload tayo ng video isang beses, 2 beses kada araw. God bless and then peace atin lahat.